It's been 2 years since we've been together. She became my wife because I forced her to become mine. I rape her every night and abuse her too much that causes her to become paranoid whenever I called her name. I love her so dearly, but it's hard to say I'm sorry after all that's been said and done with her. Karina Magtanggol is the woman I've been obsessed with. I'd rather kill her than seeing her with the other man. She only belongs to me. I look at our wedding photo that's hanging on the wall. I made a big photo frame inside my study room so that I can look at her smiling face. Even I know that it was a forced smile she did. I threatened her that day for killing her family if she make me pissed. Pinaikot ko naman ang wine glass na hawak ko bago ko ito ubusin nang marinig ko ang marahan na pagbukas ng pintuan at pumasok ang asawa ko na nakayuko. Dinner is ready. She blurted out while stammering. Ngumiti naman ako dahil nakita ko naman ang babaeng patuloy kong minamahal. Nilapag ko ang baso na hawak ko at saka ko ito nilapitan na siya naman ikinatras nito. She's afraid because I made her live like that so that she won't reveal or plan on leaving me. Agad ko naman siyang hinawakan sa bewang at saka ko siya hinatak papalapit sa akin. Automatiko naman itong nilagay ang dalawang kamay niya sa malapad kong dibdib kung saan ramdam ko ang panginginig niya. Seth! She whispered that makes me feel turned on. Damn baby, I like how you called my name. I said as I lift her chin up. I stare at her pale and rosy cheeks. Karina has a thick natural eyebrows and hazel brown eyes that suits to her beauty. She also has cute pointed nose and thin lips that I'm always craving for. We should eat our meal before it turns cold. At saka ito umiwas ang tingin sa akin. Hinawakan ko naman ang mukha niya at saka siya hinalikan sa ulo. After all that we've been through, I promise, I'll make it up to you. If you're unwilling to leave me, maybe we can start all over again. How about I'll start first on my appetite? I playfully said pero agad ako nitong tinulak at lumayo sa akin. I'll wait you in the dining area. She ended and abruptly went out from my office. I sighed as I looked the door slowly close. Rina, I really want to fix our relationship, but how? Karina felt chill all over her body as her heart slamming against her chest. She couldn't help but to feel terrified that he would touch her again. Seth Villarasa is a lunatic man who's obsessed on her. She would not forget the day she was abducted. Long ago, she's someone else's fiancé, but out of the blue, this guy came and abducted her and threatening the lives of her family. She's so helpless. A damsel in distress was tortured by beasts. You prepared my favorite food? Agad naman siya napaigtad matapos niyang marinig ang boses ng kanyang asawa mula sa kanyang likuran. Parang nanlamig si Karina sa kanyang kinatatayuan matapos niyang maramdaman ang pag-iikot ng mga braso nito sa kanyang bewang. Naramdaman niya na rin ang pag-amoy nito sa kanyang buhok at marahan na hinalikan ng kanyang ulo. Kung ibang tao lang ito siguro ay kikiligin na siya pero hindi. This man is extremely dangerous. He's a crazy man who will do everything just to make her stay. Even she's trembling, she managed to took off his hand. Let's eat. Hindi naman umangal pa si Seth at sumunod naman sa kanya. Pasimple niya itong tiningnan habang kumakain. Sunod-sunod ang subo nito na tila gustong-gusto ang niluto niya ngayon. Bigla naman siyang nakonsensya sa gagawin niya pero there's no other choice, she need to leave. Lalo na ngayon nalaman niya na sa ospital ang kanyang ama. I'll get you a drink. Marahan niyang sabi pero tila kinakabahan pa rin sa kanyang gagawin.
Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at saka pumunta sa likuran nito kung saan naroroon ang ref. Kinuha naman niya roon ang isang alak na Alfonso at nanginginig na lumapit sa likuran nito. Seth, Mahina niyang sabi bago pa man ito makalingon ay agad na niya itong hinampas ng bote na siya rin ikinawalang malay nito. Nanginginig naman niyang kinapa sa bulsa nito upang kunin ang cellphone at susi ng sasakyan. Matapos niyang makuha ay dali-dali siyang lumabas ng bahay upang hanapin ang itim na Ford na sasakyan nito. Bahagya naman tumingin sa kalangitan si Karina, makulimlim, at tila bubuhos ang malakas na ulan kaya mas lalo niyang minadali ang paghahanap sa kotse bago pa man ito magising. Halatang ayaw siya pakawalan ng binata dahil kanina pa siya paikot-ikot sa malagubat na kinatatayuan niya pero hindi pa rin niya mahanap ang kotse nito. Nasa tuktok kasi sila ng kabukiran at tanging generator lamang ang nagsisilbing ilaw nila sa tuwing sumasapit ang gabi. At sa loob ng 2 taon ay wala siyang ginawa kundi ang manood at ipagluto ng pagkain si Seth. Nakailang subok na rin siya sa pagtakas pero lagi siyang nahuhuli nito dahil hindi niya kabisado ang gubat na kinaroroonan nila. Kagabi habang lasing at tulog ito nagawa niyang makuha ang cellphone nito upang kontakin ang dati niyang kasintahan na si Ken. Humingi siya ng tulong sa binata at laking pasasalamat niya lamang ay agad naman itong pumayag. Napatingin naman siya sa bandang kaliwa niya nang may mapansin siya na may kakaiba sa mga dahon. Agad niya itong nilapitan at halos tumulo ng puso niya sa tuwa nang malaman iyon ng kotseng hanap niya. Binaklas niya ang mga nilagay ng mga sanga at dahon na naroroon. Lingid sa kalaman ni Karina ay nagpanggap lamang na nawala ng malay ang kanyang asawa. Tahimik siya nitong pinagmamasdan mula sa malayo at malungkot na ngumiti. Matapos nito makita ang saya at galak sa mukha ng babaeng mahal niya matapos makita ang kotseng tinago niya. "You're leaving me again, wife." Mahinang sabi ni Seth pero agad na pangisi na parang isang baliw matapos niyang maisahan ang kanyang asawa. He already know that Karina asked help her to her ex-fiancé. Alam niya lahat ang plano nito kaya sinadya niyang ilagay ang kotse na Ford sa ibang bahagi kung saan madali mahanap ng kanyang asawa. Pero hindi nito alam na ibang susi ang nilagay niya sa kanyang bulsa at tinago ang susi mismo ng sasakyan ng Ford. Nakita ni Seth na palingalinga si Karina pero hindi siya nakita nito dahil nakatago siya sa malaking puno na hindi kalayuan sa kinaroroonan nito. Balisa naman itong nagdahil sa phone na tila hindi nagtagumpay sa kanyang balak na pagtakas. hello Ken? Please, save me. Trembling, she said. Seth endured the pain he left after he heard her. "I already get your body and soul, but why I can't get your heart?" I don't know where am I. Sagot naman ng kanyang asawa bago pa ito makahakbang papalayo. Lumabas na si Seth sa kanyang pinagtataguan. He's holding a gun and knife. He slowly walked towards her, and when Karina looked at her back, she almost stopped her breath when she saw him. "Karina." He approached her while Karina is slowly stepping backwards because of fear. Please, don't. Nabitawan nito ang hawak niyang cellphone dahil sa takot na baka sa pagkakataon ito ay mamatay na siya. Nilapitan siya lalo ng kanyang asawa nang bigla na lang siyang natumba at napaupo sa lapag. Nagsimula naman tumulo ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Nasaktan naman si Seth sa nakikita niya. She looked so miserably wasted being with him. "Does it hurt to stay by my side?" Tanong niya habang rumihistro ang sakit sa kanyang mga mata. "I just want you to hold me and stay but you're so reluctant to leave." Mahina at nasasaktan na sabi nito. Bigla naman bumuhos ang malakas na ulan. Umupo siya sa harap ni Karina. He tried to touch her but he see the horror in her eyes. "I want to make it up with you," he said, and tears went down in his face. "But
but I can't win your heart. At sa kanito iniabot ang kutsilyong hawak ng kanyang asawa na siyang ikinapikit ni Karina sa pag-aakalang sasaksakin siya nito. Take this knife and run away as far as you can. Pero hindi ito kinuha ni Karina dahil nanginginig pa rin siya sa takot kaya iniabot naman ni Seth ang kanyang kamay at saka inilagay roon ng kutsilyo. Pagkatapos ay hinawakan nito ang mukha ng kanyang asawa. Kahit umuulan ay alam niyang umiiyak ito sa takot. Pinahiran niya ang mga luha nito at saka marahan na hinalagan nito sa kanyang noo. Don't let me catch you because you'll be dead, he whispered while his heart stabbed by a million knives. Yumuko naman si Seth at isa-isang tinanggal ang bala sa kanyang baril. If you have the chance to kill me, do it, and don't hesitate or you will be the one who will be dead. Tumayo naman si Seth at sa kanya rin hinatak at pinatayo si Karina. I'd rather see you die than seeing you with someone else. Now, run, he said in a hoarse voice. Unti-unti naman humakbang palayo sa kanya si Karina. I only have 2 bullets here so you can better hide. I only have 2 bullets here so you can better hide, he shouted, and his woman is already been running. Itinaas niya ang kanyang baril at pinaputok ito sa kalangitan. Tumawa siya ng malakas habang ang mga luha niya ay patuloy na bumubuhos. Pag napatay siya ng babaeng mahal niya ay pwede na itong lumaya mula sa kanya, pero pag ito ang napatay niya ay sasamahan niya ito hanggang libingan. Sinimulan na rin niyang tumakbo. He only have 1 bullet. Malakas ang ulan at madulas ang daan. Pero hindi ito hadlang para hindi mahanap ni Seth ang kanyang asawa. Sa kabilang banda naman ay takbo ng takbo si Karina. Mayroong sugat ang kanyang paa matapos siyang madulas. Kaya paika-ika siyang tumakbo nang bigla niyang marinig ang boses ni Seth na sinigaw ang kanyang pangalan. Kaya agad siyang nagtago sa isang puno na may mataas na damo. Hindi maiwasan ni Seth na hindi mag-alala matapos niyang makita na mayroong dugo ang isang tsinelas nito. Gamit ang isa niyang cellphone ay inilawan niya ang kanyang daan dahil naging madilim na ang paligid, sanhi ng malakas na ulan. Nakita niya ang damit nito sa may isang puno kaya agad niyang pinatay ang ilaw sa kanyang cellphone at agad itong nilapitan. Halos manigas naman si Karina nang may maramdaman siyang baril na nakatutok sa kanyang ulo. I found you, wife. Nakangiting sabi ni Seth na tila tuwang-tuwa pa. Did you get hurt? Tanong naman ito at unti-unti niyang ibinaba ang kanyang baril. Bubuhatin na sana niya si Karina nang bigla siyang saksakin ito sa kanyang tiyan. Tiningnan niya ito. Nanginginig na umiiyak ang kanyang asawa habang siya naman ay nakahawak sa kutsilyo at napaluhod sa sakit. Aalis na sana si Karina nang hawakan siya ng binata ng mahigpit sa kanyang braso. Don't leave. I promise I won't hurt you, mahinang sabi nito. Hinugot naman ni Seth ang kutsilyo na siyang ikinangiwi niya sa sakit at napaupo. Hinatak naman niya si Karina at pinaupo sa tabi niya. I have something to ask. At saka nito dinukot sa kanyang bulsa ang isang piti na nakita niya sa basurahan. Tell me, is this real? I'm gonna be a dad. Pinakita niya kay Karina ang hawak niyang pregnancy test. Bagya naman nagulat si Karina kung paano nito nakita pero agad din siyang tumango bilang pagsagot sa katanungan nito. Please tell me, I want to hear it, muling sabi nito. You're going to be a daddy. Mahinang sabi nito na siya rin ikinangiti ni Seth habang umiiyak. The key you're looking for is in the vault and the password is your birthday. At saka pinilit nitong tumayo habang madiin niyang hinawakan ang kanyang sugat.
I'll lead you back to our house and you can go. Hindi natapos nito ang kanyang sasabihin nang magsalita si Karina. He'll set me free? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Even I want you to stay, he'll try to escape again. I don't want you to be sad because it will affect to our baby. Piping, sabi ni Seth sa kanyang isipan. Tumango na lang siya bilang pagsagot at saka sinimulan itong igaya pabalik sa bahay nila. Tomorrow you can go back in the city, just call Alfred. Halos hirap na pagkakasabi nito at saka niya inabot ang phone na dala niya. Sa huling pagkakataon, hinawakan at tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa. Can you do me a favor? Umiiyak na sabi ni Seth. Mabuti na lamang at umuulan kaya hindi nito makikita ang mga luha na kanina pa kumakawala sa kanyang mga mata. What is it? Nauutal man ay nakuha naman ni Karina magsalita. Baby, can you at least smile and say I love you? Tanong niya na ikinatahimik naman ng dalaga. Ilang segundo ito hindi nagsalita kaya pilit naman ngumiti si Seth. I'll get it. You're never gonna say this word. Muling sabi ng kanyang isipan. Hinalikan na lamang niya ito sa labi at saka pinagtikit ang kanilang noo. I love you, baby. Umiiyak na sabi ni Seth at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa habang may piping hiling sa kanyang isipan. Can you please hold me now? It's hard for me to say I'm sorry but I just want you to stay. Karina, you're just a part of me. I can't let go to someone else. I'd rather die than living in misery of letting you go. Hinawakan naman ni Seth sa balikat si Karina. Take care of our child. At saka ito naglakad malapit sa bangin. What are you trying to do? Tanong naman ni Karina. I'll kill you if you come near here. Matigas niyang sabi at saka itinutok ang baril sa kanyang asawa kaya napahinto naman ito sa paglapit. Mrs. Villarasa, I love you and goodbye. At saka ito nagpatihulog sa bangin kasabay nito ang malakas na sigaw ni Karina. Bigla naman nanghihina na napaupo sa gitna ng ulan ang dalaga. Humagulhol siya ng iyak habang nakatingin sa bangin kung saan nagpatihulog ang kanyang asawa. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Dapat ay matuwa siya dahil malaya na siya pero heto siya, nasasaktan at umiiyak. Agad naman na nambalik sa kanyang alaala na sa kabila ng pagiging marahas nito ay nakuha naman itong lambingin at alagaan siya. Sinasaktan lang naman siya nito pag sinusubukan niyang tumakas o naririnig nito na kausap niya ang dati niyang kasintahan. Sa loob ng 2 taon, ngayon niya lang narinig na sinabihan siyang mahal siya nito. Pero hindi niya lubos akalain na iyon na rin pala.